Movie recap Tagalog here. Isang gwardiya ang nakarinig ng kakaibang ingay, kaya bumaba siya sa basement upang mag-imbestiga. Laking gulat niya nang makita ang isang nagyelong bangkay sa loob ng freezer. Sa isinagawang autopsy, napag-alamang ang biktima ay isang babaeng first year na estudyante. Ngunit nakapagtataka, isang araw bago iyon, sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, nakita ang parehong babae na naglalakad sa isang malawak na bukirin. Kung ganoon, kaninong nagilalong bangkay ang natagpuan? Lumabas na ang misteryosong baryong iyon ay pahingahan ng mga kaluluwa, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga taong namatay, ngunit hindi natagpuan ang kanilang mga katawan. Hangad nilang may makakita ng kanilang labi upang sa wakas ay matahimik na sila. Parang dininig ng tadhana ang kanilang panalangin at pinagkalooban ng isang lalaking nagngangalang Pansyok ng kakayahang marinig ang malulungkot na kwento ng mga kaluluwang ito at mahanap ang kanilang mga katawan. Sa araw na iyon, habang hinahanap niya ang bangkay ng babaeng estudyante upang mapalaya ang kanyang kaluluwa, nakatagpo niya si Kim Wook na kagagaling lang sa pagkahulog mula sa mataas na bangin. Mabuti na lamang at nasalo siya ng sanga ng puno kaya nakaligtas siya. Ngunit pagkamulat niya, wala siyang ipinakitang pasasalamat at agad na iginiit na umalis. Pagbalik niya sa pinangyarihan, hinabol siya ng mga tauhan ng sindikato. Lumabas na dati niyang naloko ang isang lokal na crime boss ng 100 milyong won, kaya't hinahabol siya sa buong lungsod. Habang tumatakas, hindi sinasadyang nasaksihan niya ang pagdukot sa isang babae. Dahil sa kanyang pakiramdam ng katarungan, kinunan niya ito ng video at malakas na nagbanta sa mga kidnapper na pakawalan ng biktima. Ngunit ang inosenteng aksyong iyon ang tuluyang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Di naglaon, nagbanggaan ang dalawang grupo at nagkaroon ng matinding labanan upang mabawi ang kanilang target. Ang isang panig ay nais mabawi ang pera, habang ang kabila naman ay gustong sirain ang teleponong naglalaman ng ebidensya. Sila ay isang organisasyong kriminal na kumikilos sa buong South Korea, dalubhasa sa iba't ibang uri ng kidnapping. Habang abala ang dalawang panig sa matinding sagupaan, sinamantala ni Kim Wook ang pagkakataon upang makatakas. Ngunit sa pagtawid niya sa kalsada, nabangga siya ng isang sasakyan. Dahil maraming tao sa paligid, hindi agad nakakilos ang mga humahabol sa kanya. Hinintay nilang makalabas siya ng ospital bago nila planong patayin. Balak pa nga nila siyang ilibing ng buhay upang tuluyang manahimik. Sa isang saglit na pagkakagambala nila, muli siyang nakatakas. Ngunit sa malas, nadulas siya at nahulog sa isang bangin. Buong gabi hanggang madaling araw, walang tigil siyang hinanap ng mga ito. Sa sobrang takot, bumalik siya sa baryo sa kaawa-awang kalagayan. Ngunit kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao roon. Maging ang may-ari ng coffee shop ay nag-aatubiling tinanong kung sino siya. Sapagkat kapag may kaluluwang dumarating doon, may sinag ng liwanag na bumabagsak mula sa langit, dumaraan sa isang mahiwagang tarangkahan, at saka pumapasok sa baryo. Si Tomas Cha ang pinuno ng lugar na yon. Bagamat bata pa, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang katawan, kaya nananatili siyang naliligaw sa baryo. Nagbukas siya ng isang coffee shop at siya ang namamahala sa lahat ng kaluluwang napupunta roon. Ngunit nang dumating si Kim Wook, wala itong kakaibang aura at walang nakakitang dumaan siya sa tarangkahan ng mga kaluluwa. Ibig sabihin, buhay pa siya. Malaki ang posibilidad na nakaranas siya ng near-death experience, na nagising ang kanyang natatagong kakayahang makakita sa pagitan ng yin at yang. Ngunit inisip niyang nababaliw na siya, kaya inosente niyang sinabi na normal lang na hindi maalala ang mukha ng mga customer kapag nagpapatakbo ng negosyo. Hindi naman kailangang mag-alala ng husto si Tomas Cha. Pagkatapos, humiram si Kim Wook ng telepono upang tumawag sa bahay. Ngunit wala talagang signal sa lugar na iyon. Maging ang mga taga roon ay hindi marunong gumamit ng telepono, kaya lalo siyang nagduda kung totoo ba ang kakaibang lugar na iyon. Mabuti na lang, napakabait ni Tomas Cha. Kahit alam niyang buhay pa si Kim Wook, pinatuloy pa rin niya ito upang makaiwas sa panganib. Ipinaghanda pa niya ito ng tubig nang ito'y mauhaw. Ngunit ng gabing iyon, napukaw ang kanyang pansin ng iyak ng isang bata sa pasilyo. Nang tignan niya ito ng mabuti, napagtanto niyang kamukhang-kamukha ito ng batang nasa poster ng nawawala na nakapaskil sa gilid ng kalsada. Dahil sa hinalang maraming lihim ang baryo, pinutol niya ang lahat ng linya ng telepono at komunikasyon upang hindi ito mabunyag. Kinabukasan ng umaga, isinama ni Kim Wook ang bata upang magtago at hanapin ang ina nito. Ngunit pagdating nila sa hangganan ng baryo, biglang bumalik ang bata sa pinanggalingan nito. Ipinaliwanag ni Pansyok na ang mga patay ay hindi maaaring umalis sa lugar na yon. Tanging kapag may nakatagpo sa kanilang mga katawan, saka lamang sila makakatagpo ng kapayapaan. Ngunit hindi iyon pinaniwalaan ni Kim Wook. Sa katunayan, nagpunta pa siya sa istasyon ng pulis para i-report ang nangyari. Ngunit nang dumating ang mga pulis, wala nang tao sa lugar. Tila iniwan na ito. Si Pansyok na lamang ang natirang saksi. Inakala matabang kapitan na niloloko lang siya at muntik nang saktan si Kim Wook. Ngunit agad itong pinigilan ng batang pulis na si Jundo. Bagamat naniwala si Jundo na hindi nagsisinungaling si Kim Wook, hindi pa rin siya naniniwala sa multo. Gayunpaman, dahil sa detalyado at eksaktong impormasyong ibinigay ni Kim Wook, umusad ng malaki ang investigasyon sa pagdukot sa bata. Hindi lang iyon, nakatulong pa siya upang matuklasan ang isang mahalagang ebidensya. Lumalabas na madalas abusuhin ng amain ng bata, kaya tumakas ito upang hanapin ang kanyang tunay na ina. Dahil dito, nagalit ang ama at brutal na pinatay ang bata. Pagkatapos, lihim niyang itinapon ang bangkay sa isang tangke ng tubig. Si Pansyok, na nagtatago sa likod ng bundok, ay
i-record ang buong pangyayari bilang ebidensya. Di naglaon, dumating ang mga pulis, inaresto ang salarin at hinatulan ito ng kamatayan. Samantala, tinulungan ni Kim Wook ang bata na makita ang kanyang ina sa huling pagkakataon at ipinarating ang mensahe nito, sana ay mamuhay siya na ng maayos. Pagkatapos sabihin niyon, tahimik na naglaho ang bata. Hindi napigilan ni Kim Wook ang kanyang damdamin at napaiyak siya. Kalaunan, si Jun-do ang naatasang samahan ng ina upang kunin ang bangkay ng kanyang anak. Ngunit biglang may lumitaw na babaeng multo, desperadong hinahabol ang sasakyan at sumisigaw sa pangalan ni Jun-do. Nabigla si Kim Wook dahil siya ang mismong babaeng nakita niyang kinidnap kanina. Nang mapagtanto niyang hindi simple ang sitwasyon, muli siyang nag-alok ng tulong. Hiniling niya kay Jong-ae na maghanap ng impormasyon tungkol sa babae. Lumabas na ang pangalan nito ay Yona, ang nobya ni Jun-do. Mas lalo pang kapansin-pansin na isa siya sa 3 batang nakaligtas sa sunog ilang taon na ang nakalipas, na kumitil sa buhay ng 12-dosenang tao. Bago pa nila maintindihan kung bakit siya target ng mga kriminal, biglang nagbalita sa TV ang isa pang karumal-dumal na krimen. Isang batang reporter, habang pauwi galing trabaho, ay brutal na binugbog hanggang mamatay ng 2 lalaking nakamotorsiklo. Sa investigasyon, napag-alamang buo pa ang lahat ng gamit ng biktima. Walang CCTV sa lugar, kaya malinaw na planado ang pagpatay. Nang makilala ang biktima, nabigla si Kim Wook nang malaman na isa rin ito sa 3 batang nakaligtas sa trahedya noon. At mas lalong nakakagulat, kabilang din sa mga nakaligtas ang kanyang ampon na nakababatang kapatid. Nang mapagtanto niyang napakadelikado ng sitwasyon, agad niyang pinayuhan ang kapatid na pumunta sa pantalan at magtago pansamantala. Ngunit kinabukasan, dumating si Jun-do sa pawn shop at desperadong tinanong si Kim Wook kung nasaan ang kanyang kapatid. Dahil konektado ang insidenteng ito kay Yona, labis ang pag-aalala at takot ni Jun-do. Gayunpaman, pinili ni Kim Wook na itago ang lokasyon. Nag-aalala siyang baka pagbintangan ng pulis ang kanyang kapatid, lalo na't ang huling tawag ni Yona ay sa kanya galing. Nang makita ni Jun-do na wala na siyang makukuhang impormasyon, inimbitahan niya si Kim Wook para sa isang pribadong pag-uusap. Doon, humingi siya ng tulong. Kahit mukhang ordinaryo lang si Jun-do, palagi siyang isang hakbang sa unahan. Hindi mahalaga kay Jun-do kung nakakakita ba talaga ng multo si Kim Wook o hindi. Ang mahalaga ay mahuli ang salarin upang maprotektahan si Yona at ang kapatid ni Kim Wook. Matapos ang mahabang pag-iisip, pumayag si Kim Wook at ibinahagi ni Jun-do ang isang lihim na impormasyon. Noong gabi ring iyon, sinalakay ng mga tauhan ang pawn shop upang hanapin si Kim Wook. Ngunit nakahanap si Jun-do ng matataguan. Kinabukasan, palihim niyang sinundan ang mga ito at naglagay ng tracking device sa kanilang sasakyan. Kaya't kailangan na lamang niyang sundan ang signal upang matunton ang kinaroroonan ng mga salarin. Matapos makuha ang mahalagang impormasyong ito, agad siyang bumalik sa himpilan upang magulat sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang sasakyan at dumiretso sa pinagtataguan ng mga kriminal. Ngunit minamaliit nila ang kanilang kalaban. Dahil sa sobrang tuso ng mga ito, kumuha sila ng janitor upang dalhin ang sasakyan sa junkyard at sirain ang lahat ng ebidensya. Kaya nauwi sa wala ang operasyon ng pulis. Dahil sa pagkabigong mahuli ang mga salarin, galit na inilabas ni Jun-do ang kanyang sama ng loob sa sasakyan. Pagkatapos, nagtungo siya sa bahay ng kanyang nobya upang ipagpatuloy ang investigasyon. Doon, nadiskubre niyang inaamag na ang pagkain sa mesa at hindi matawagan ang telepono nito. Naiwan din sa loob ng bahay ang pitaka at ID niya. Malinaw na indikasyon iyon ng pagdukot. Binura pa ng mga salarin ang lahat ng footage ng CCTV at isang video na lamang ang naiwan kung saan makikitang pumasok si Yona sa bahay na tila isang hamon sa pulisya. Bagamat alam na ni Kim Wook na patay na ang nobya ni Jun-do dahil napunta na ang kaluluwa nito sa misteryosong baryo, patuloy pa rin siyang hinahabol ng mga kriminal. Kahit saan siya magpunta, tila nakikita niya ang mga ito, kaya nagtago siya sa bahay ni Pan-shok kung saan nakilala niya si Yona upang makakuha ng mahalagang impormasyon. Doon, hindi inaasahan niyang nakatagpo ang kaluluwa ng isang mayamang negosyante. Dahil ang mga bagay na may kaugnayan sa alaala bago mamatay ay sumasama sa kanila. Naninirahan ang lalaki sa isang malaking mansyon sa baryo. Sa pag-uusap ni Pan-shok at ng negosyante, nalaman ni Kim Wook kung bakit tinugis ng mga kriminal ang 3 bata noon. Ikinuwento ng negosyante na bago siya namatay, nagtatrabaho siya sa isang malaking korporasyon na may malawak na saklaw sa buong bansa. Ngunit dahil sa malubhang karamdaman ng chairman dulot ng katandaan, inutusan nito ang 3 pinagkakatiwalaang tauhan na hanapin ang kanyang pamangkin upang magmana ng negosyo. Subalit 2 sa kanila ang naging sakim. Nagkasabwat ang 2 upang tugisin ang lahat ng batang ulila noon, sa paniniwalang mas mabuting pumatay ng maling tao kaysa may makaligtas. Kaya't kahit sinong ulila na napunta sa ampunan ay maaaring maging biktima. Ngunit bago pa niya mabunyag ang detalye tungkol sa mga salarin, bigla siyang naglaho kasama ang mansyon. Doon lamang nila napagtanto na isa lamang palang construction site ang lugar na iyon, nang matagpuan ang mga labi ng kanyang ama na nakabaon sa ilalim ng lupa at mapagtantong naputol na ang bakas ng katotohanan. Nagpasya siyang pumunta sa bahay ni Yona upang mag-imbestiga mag-isa. Ngunit sarado na ang lugar kaya wala siyang makuhang impormasyon. Wala siyang ibang nagawa kundi magpanggap na isa ring ulila. Nilapitan niya si Yona at nagkunwaring nagkukwento upang makakuha ng impormasyon. Naging epektibo ang paraang iyon. Sa pamamagitan ng kwento nito, naunawaan niya kung gaano kalakas at kapanganib ang kanilang kalaban. Napagtanto ni Kim Wook na hindi niya kayang labanan mag-isa ang isang buong organisasyon, kaya ibinaba niya ang kanyang pride at nakipagtulungan sa batang pulis. Sa sandaling iyon, naalala niyang naglagay siya ng tracking device sa sasakyan ng kanyang nakababatang
kababatang kapatid, kaya agad siyang nagmadaling pumunta sa pantalan upang hanapin ito. Kasabay nito, nakipag-ugnayan siya sa pulisya at humingi ng agarang tulong. Ngunit nang makita na nila ang mga kalaban, hindi agad sila kumilos. Napagkamalan pa nilang mga ordinaryong mangangalakal ang mga ito at umalis lamang. Mabuti na lang, nakita sila ng kanyang kapatid at agad na nagtago. Nang dumating ang pulis, nakatakas siya gamit ang sasakyan. Ngunit hindi basta-basta ang mga kalaban. Inasahan na nila ang galaw niya at naghanda ng isa pang sasakyan upang harangin siya sa isang liblib na daan sa bundok kung saan walang CCTV. Doon, sinagasa nila ang kanyang sasakyan papunta sa palayan at tuluyan siyang napatay. Si Kim Wook, na nasa sasakyan at nakikinig sa telepono, ay agad nakaramdam na may masamang nangyari. Ngunit huli na ang lahat. Nang makarating siya sa lugar, wala na siyang nagawa kundi panoorin sa matinding dalamhati ang malamig na bangkay ng kanyang kapatid sa gilid ng kalsada. Si Pan Shok ay nakatayo lamang sa malayo. Hindi lumalapit upang aliwin siya dahil alam niyang lalo lamang nitong palalalain ang sakit na nararamdaman ni Kim Wook. Mas mabuti raw na makasama muna ni Kim Wook ang kanyang pamilya, umaasang kahit papaano ay mabawasan ang kanyang dalamhati. Ngunit si Pan Shok ay tila may sarili ring mabigat na dinadala. Ang kanyang asawa ay namatay sa malubhang sakit at ang kanyang anak na babae ay mahigit 10 taon nang nawawala ng walang balita. Sa tuwing may nababalitang trahedya sa baryo, agad siyang tumatakbo upang tingnan kung iyon na ba ang kanyang anak. Noong araw na iyon, maayos ang kanyang bihis habang binibisita ang kanyang asawa. Sinabi niyang napakabilis ng mga pangyayari kaya huli na siyang dumating. Umupo si Pan Shok sa harap ng abo ng kanyang asawa at malungkot na ikinuwento ang tungkol sa kanyang anak. Kahit na paulit-ulit siyang namimigay ng mga polyeto, wala pa rin siyang natatanggap na magandang balita. Pagkatapos noon, dumalo siya sa libing ng kapatid ni Kim Wook. Pagbalik niya, bumili pa siya ng paboritong karne ni Kim Wook. Dahil sa tagal nilang pagsasama, nabuo ang isang ugnayang parang mag-ama sa pagitan nila. Ang isa ay walang magulang, ang isa naman ay walang anak, kaya't lubos nilang nauunawaan ang isa't isa sa lungkot at pagkawala. Kinabukasan, nakipag-inuman si Pan Shok sa multo ng inspektor ng baryo. Umuwi siyang lasing at magulo ang isip, puno ng inggit. Kahit papaano, nabigyan ng maayos na libing ang kapatid ni Kim Wook at nakita pa nito ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit sa loob ng 10 taon, ni minsan ay hindi man lang niya nasilayan ang sarili niyang anak. Ano kaya ang pakiramdam kapag ang isang taong kaawa-awa ay nakatagpo ng isa pang puno ng dalamhati? Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ibinuhos ni Pan Shok at Kim Wook ang kanilang mga saloobin sa isa't isa, habang masayang nagsasalo sa barbecue upang kahit saglit ay makalimot sa lungkot. Samantala, ang dalawang mamamatay tao na inutusang tugisin ang mga ulila ay sa wakas ay nagbalik, dala ang kanilang tagumpay, mga hibla ng buhok mula sa lahat ng biktima. Hindi maikakaila ang kanilang kalupitan at kawalang awa. Kahit pa walang tugma ang DNA sa chairman, hindi pa rin sila sumusuko dahil kapag napatay nila ang pamangkin ng chairman, hahatiin sa 3 ang mga bahagi ng kumpanya at mapupunta sa kanila ang tig-iisang bahagi kung i-convert sa pera. Sapat na yon upang buhayin ang kanilang mga pamilya sa maraming henerasyon. Dahil dito, napakaraming inosenteng babae ang paulit-ulit nilang pinahirapan. May ipinahanap pa silang isang babaeng estudyante sa universidad at hintay lamang na matapos ito sa klase bago agad pinatay. Matapos ang krimen, walang awa nilang itinapon ang bangkay sa tambakan ng basura at malamig na umalis. Hindi na nakapagtataka kung bakit napunta sa baryo ang mga kaluluwa ng mga biktimang ito. Hindi lahat ay kayang tanggapin agad ang katotohanan sila'y patay na. Maging si Yona, pagdating niya roon, ay nagtatakbo ng walang direksyon. Bagamat ginabayan siya ng may-ari ng cafe na si Thomas Cha papunta sa isang silid sa likod ng bundok at dala pa niya ang lahat ng gamit na konektado sa kanyang mga alaala, hindi pa rin niya matanggap ang realidad. Iniisip niyang pansamantalang nawala lang ang koneksyon niya sa mundo. Naniniwala siyang kung may pasukan, tiyak may labasan din. Dahil dito, naalala niya ang tarangkahan sa likod ng cafe at nagkunwaring mag-a-apply bilang part-time worker upang makakuha ng impormasyon. Ngunit sa unang araw pa lang niya, sinalubong na siya ng kamalasan. Dinukot siya ng isang masamang espiritu papunta sa masukal na bahagi sa likod ng bundok. Noong nabubuhay pa ito, isa siyang manyakis na walang pinipiling biktima, bata man o matanda. Kahit patay na, hindi nagbago ang kanyang ugali. Ngunit bago pa niya maisagawa ang karumal-dumal na balak, biglang dumating si Kim Wook. Buong lakas siyang nakipagbuno sa espiritu upang mabigyan ng oras si Yona na humingi ng tulong. Kahit nasaksak siya, hindi siya nasaktan sapagkat hindi siya kayang saktan ng mga patay. Sa halip, siya ang kayang manakit sa mga ito. Bagamat hindi niya ito kayang patayin, nagagawa niyang pahirapan ito. Kaya nagpasya si Kim Wook na turuan ng leksyon ang manyakis at pakawalan ito sa paniniwalang magsisisi na ito. Dahil kapag nahuli ito ng mga taga-baryo, tiyak na tuluyan na itong mawawala. Nang dumating ang lahat, nagkunwari si Kim Wook na natumba upang makatakas ang espiritu at makapagtago sa kagubatan. Ngunit may isa na namang magandang babae ang naging target nito. Dahil sa matinding paglaban ng babae, hindi nito nagawa ang nais. Sa halip, paulit-ulit niya itong sinaksak sa likod bago tumakas. Nang ibalik siya ng mga taga-baryo, kusang gumaling ang kanyang mga sugat. Dahil maraming kababaihan at bata sa baryo, nagpasya silang iguhit ang mukha ng manyakis at ipaskil ito sa buong lugar bilang babala. Ang espiritu ng inspektor, kasama si Pan Shok, ay nagboluntaryong magbantay araw-araw upang maprotektahan ang lahat.
dahil walang nakakaalam kung saan mapupunta ang isang espiritu kapag muli itong namatay. Sa araw ding iyon, may bagong dumating sa baryo, isang binatang may salamin na. Dahil sa matinding pressure sa pag-aaral, ay tumalon sa Yellow River. Kahit patay na, umiiyak pa rin siya at nagrereklamo na hindi siya mahal ng kanyang mga magulang. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng tuluyan, sinampal siya ng matandang babae sa tabi niya. Bilang isang ina, mariin siyang pinagsabihan na walang magulang na hindi nagmamahal sa anak. Nagkakaiba lang sila sa paraan ng pagpapakita nito. At tama nga siya. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga magulang ng binata kasama ang pulis ang kanyang bangkay sa ilog. Ang bilis ng pagkakatagpo rito ay dahil ilang araw na siyang walang tigil na hinahanap ng kanyang mga magulang. Pinatunayan nito na totoo ang sinabi ng matanda. Bago tuluyang maglaho, hinawakan ng binatang may salamin ang kamay ni Kim Wook at nakiusap na iparating kay Yona na patuloy siyang hinahanap ng kanyang mga mahal sa buhay. Sinabi niyang huwag itong mag-alala at maging masaya. Pagkatapos sabihin iyon, unti-unti siyang tinangay ng hangin. Mula sa malayo, ang manyakis na nakasaksi sa pangyayaring iyon ay napagkamalang si Kim Wook ang Grim Reaper. Kaya lihim siyang dumukot ng isang bata mula sa baryo at ginamit itong panakot upang pilitin si Kim Wook na ilayo ang bata sa kakaibang lugar na iyon. Ngunit ang ama ng bata ay isang veteranong inspektor, kaya agad itong sumugod at pinigilan ang salarin. Gayunpaman, ang ina ng bata, habang pinoprotektahan ang kanyang anak, ay malubhang nasugatan. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nahulog ang kanyang kwintas na naglantad ng larawan ni Kim Wook noong bata pa siya, na siyang nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraan. Mula pa noong 5 taong gulang siya, naulila na siya sa parehong magulang. Palipat-lipat siya ng ampunan, kaya unti-unting naglaho sa kanyang alaala ang mukha ng kanyang mga magulang. Ngunit may isang bagay na hindi niya kailanman nakalimutan, ang kwintas na ginawa mismo ng kanyang ina at palagi nitong suot. Nang makilala niya ang inang matagal na niyang hinahanap, kahit labis ang sakit na naramdaman, pinili pa rin ni Kim Wook na itago ang katotohanan. Nagpapanggap siyang patay sa baryong iyon, lihim na tinutulungan ang mga kaluluwa na matagpuan ang kanilang mga katawan. Alam niyang kung malalaman ng kanyang ina na naroon siya, lalo lamang itong masasaktan sa pag-aakalang patay na ang kanyang anak. Samantala, ang manyakis ay kinaladkad papasok ng bahay ng galit na pinuno ng baryo na si Tomas Cha. Matalim ang tingin nito habang binabantaan ang salarin na pagbayaran ng kanyang kasuklam-suklam na ginawa. Sa tulong ni Kim Wook at Pansyok, agad nilang natunton ang pinangyarihan ng krimen. Lumalabas na ang asawa ng pamilya. Matapos dumanas ng matinding pang-abuso mula sa manyakis, ay napilitang patayin ito sa bugso ng galit. Sa tulong ng panghihikayat ni Kim Wook, pumayag din silang sumuko sa pulisya. Samantala, si Pansyok, na tila nagmamadali at gusot ang suot na damit, ay biglang sumugod sa istasyon ng pulis. Nagpapanggap bilang isang mayamang negosyante. Ipinahayag niyang balak niyang magpatayo ng malaking mansyon upang kontrolin ang buong lugar. Ngunit nagpahayag siya ng pag-aalala tungkol sa balitang maraming kriminal ang nagtatago roon. Sa una, kumpiyansa ang pulisya na bawat kriminal ay may nakakabit na tracking device, kaya imposibleng makatakas o makapaminsala. Ngunit sa matinding pagtatanong ni Pansyok, lumabas din ang katotohanan. Dahil sa kapabayaan, may isang kriminal na nakakatakas, at iyon ang mismong manyakis na nahuli sa misteryosong baryo. Sa tulong ng biktima nito, agad natagpuan ng pulisya ang bangkay na nakabaon sa lupa, kaya palaya ang kaluluwa at naibalik ang kapayapaan sa baryo. Sa puntong ito, biglang nabigla si Pansyok na nang makatanggap ng tawag. Sinabi ng tumawag na natagpuan na ang kanyang nawawalang anak na si Yoonji na nagtatrabaho umano sa isang convenience store. Ngunit upang makuha ang eksaktong address, kailangan niyang magbayad ng 5 bilyong won. Dahil wala siyang ganoong kalaking pera, ipinagbili ni Pansyok ang lahat ng kanyang mahalagang alaala, pati ang kwintas ni Kim Wook ay hiniram niya at ipinadala ang pera sa account ng isang estranghero. Pagkatapos, sinundan niya ang ibinigay na address at nagtungo sa convenience store. Ngunit iginiit ng mga empleyado roon na walang sinumang nagngangalang Yoonji ang kailanman nagtrabaho doon. Doon napagtanto ni Pansyok na naloko siya ng husto. Walang magawa, humingi siya ng tulong sa kanyang matabang matalik na kaibigan na pulis. Agad siyang inalo nito at nangakong gagawinan ang lahat upang mahanap si Yoonji. Kalaunan, kumalma si Pansyok at umuwi upang magpahinga. Ngunit hindi pa man siya nakakatagal matapos maligo, biglang sumugod sa bahay si Jong-ae, ang nobya ni Kim Wook. Akala ni Kim Wook at Pansyok ay patay na ito, kaya nagulat sila agad itong tinanong. Dahil hindi niya makontak si Kim Wook, siya na mismo ang nagpunta roon. Ipinagmamalaki pa ang kanyang kakayahan sa pagsubaybay. Matapos umalis si Kim Wook, kusa namang nag-alok si Jong-ae na tulungan si Pansyok na hanapin ang lalaking nanloko sa kanya at tinupad niya ang pangako. Kinabukasan, natuntun niya ang lalaki sa isang internet cafe at isinama si Pansyok doon. Nagkunwaring magulang nito at inuuwi ang kanyang anak. Nahuli sa akto ang lalaki ngunit mariin pa rin itong itinanggi na may kinuha siyang pera. Nang dumating ang pulis, hindi na ito nakapagsalita pa. Kalaunan, ibinalik ng matabang pulis ang lahat ng pera kay Pansyok. Sa sobrang tuwa, bumalik si Pansyok sa baryo at nakipag-inuman kay Inspector Park. Sa kalsingan, ikinuwento niya ang pambihirang nagawa niya, ang pag-iimbestiga sa isang serial killer upang matulungan
tinulungan ang isang magandang dalaga sa baryo na makatagpo ng kapayapaan. Sa unang pagkakataong nakaharap niya ang salarin, tumayo ang kanyang balahibo. Ang malamig at matalim na titig nito ay kayang magdulot ng matinding takot sa sinuman. Bukod pa rito, ang bangkay ng babae ay itinago sa isang freezer sa basement ng isang gusali. At matapos matuklasan ang katotohanan, isinagawa ni Pansyok ang ritual ng pagsunog ng isang anting-anting upang mapanumbalik ang kaluluwa nito. Pagkatapos, tinawagan niya ang pulisya upang linisin ang lugar. Dahil inakala ni Junho na bangkay iyon ni Yona, agad siyang nataranta at nagmadaling pumunta sa lugar upang tiyakin. Mabuti na lang, hindi iyon si Yona, kaya kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Samantala, hindi pa rin tinigilan ng mga kriminal si Kim Wook. Araw-araw, nag-aabang sila sa labas ng kanyang bahay upang tambangan siya. Ngunit matapos ang 3 araw na walang bakas niya, nawalan sila ng pasensya at sinalakay ang bahay, winasak ang mga gamit sa loob. Dahil dito, aksidenteng nakita ni Yang Jin ang isang litrato sa sahig, isang commemorative photo na nagpapakita ng mukha ni Jong A, ang nobya ni Kim Wook. At gaya ng inaasahan, kinabukasan ay sumugod sila sa pawn shop upang hanapin siya. Mabuti na lang, wala si Jong A roon, kaya si Pansyok lamang ang kanilang nadatnan. Inakala ni Yang Jin na nagpalit na ng may-ari ang lugar kaya umalis na rin siya. Nang mapagtanto ang panganib, agad na kinontak ni Pansyok ang lahat. Si Kim Wook naman ay tumawag kay Junho upang harapin ang lalaking dumukot kay Yona. Sa pamamagitan ng video footage mula sa kamera, mabilis nilang nakilala ang mga salarin. Agad namang nagtungo si Junho at ang kanyang mga kasamahan sa pinagtataguan ni Yang Jin. Binantaan ito at dinala sa istasyon ng pulis para sa masusing investigasyon. Ngunit nanatiling kalmado si Yang Jin habang sinasagot ang mga tanong. Kahit ipakita ni Junho ang mga larawan ng mga biktima, wala siyang ipinakitang takot o pag-aatubili. Sa huli, dahil sa kakulangan ng ebidensya, napilitan ng pulisya na palayain siya. Kahit sinundan pa nila ito pauwi, hindi pa rin nila ito mahuli. Kaya nagpa siya sina Kim Wook at Junho na magtulungan upang makahanap ng ebidensya. Kusang humilin si Junho na mailipat sa unit na humahawak sa kaso ni Yona at masigasig na sinuri ang mga record ng mga nawawalang tao. Samantala, malamig na tinawagan ni Kim Wook ang mga kriminal at nagbanta ng paghihiganti. Matapos ang kanilang investigasyon, nagtungo sila sa chairman ng Sun Group upang magtanong. Ngunit hinarang sila ng mga bodyguard kaya umuwi silang bigo. Gayunpaman, pagbalik ni Junho sa istasyon, isang mataas na opisyal mula sa Sun Group ang dumating upang makipagkita sa kanya. Ito ang lalaking may salamin, isa sa 3 pinakamalapit na tauhan ng chairman. Nais nitong makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa kaso at umaasang kung may bagong development, agad silang mag-uugnayan. Samantala, bumalik si Kim Wook sa baryo upang magpahinga. Doon, sinadya niyang makipagkaibigan sa mga bata upang mas madali niyang malapitan ang ina ni Junso. Ngunit habang nasa Hawaiian Cafe sa baryo, tinawag siya ni Yona sa kanyang pangalan na aksidenteng narinig ng ina at nagulat ito dahil kapangalan iyon ng kanyang anak. Agad nitong tinanong ang detalye tungkol kay Kim Wook. Mabuti na lang, nagawa niyang lokohin ito gamit ang pekeng pagkakakilanlan. Kasabay nito, naputol ang tensyon dahil sa masiglang usapan tungkol sa nalalapit na anibersaryo ng pagkakatatag ng baryo. Ito ay isang pagkakataon para alalahanin ng lahat ang kanilang mga mahal sa buhay. Abala ang lahat sa pagdekorasyon ng baryo na kumikislap sa ganda. Napakasigla at masaya ng atmosfera. Lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit para sa mga souvenir photo. Sa kabilang banda, naghanda rin ang pinuno ng baryo ng isang napakalaking hot air balloon. Isa si Yona sa mga pinalad na makasakay dito. Habang lumilipad siya sa himpapawid, unti-unting bumalik ang masasayang alaala niya. Si Junho, suot ang kanyang unipormeng pangmilitar, ay lumapit upang mag-propose. Nahihiyang ngiti. Walang makapaniwalang ang isang pulis na karaniwang malamig at seryoso ay kayang maging ganoon kalambing. Bigla, nakita niya ang anyo ni Junho sa malayo, sa kabilang dulo ng bukirin ng mga bulaklak. Hindi napigilan ni Yona ang kanyang damdamin at malakas na tinawag ang pangalan nito. Ngunit kahit gaano siya kalakas sumigaw, hindi maaaring magtagpo ang dalawang magkaibang mundo. Sa sandaling iyon, tanging magagawa niya ay titigan si Junho at manalangin. Umaasa siya sa isang himala upang muli silang magtagpo. Ngunit hindi pala ito nagkataon lamang. Planado ito ng pinuno ng baryo sa kahilingan ni Kim Wook. Dahil walang magulang o malapit na kamag-anak si Yona, nais nilang bigyan siya ng isang espesyal na sorpresa sa araw ng paggunita. Kaya nagkunwari si Kim Wook na tatawag kay Junho upang pumunta roon. Sinabihang maghintay muna habang siya'y pupunta sa banyo at babalik din agad. Iyon na ang pinakamagandang regalong maibibigay ng lahat kay Yona. Dahil karamihan sa mga taga-baryo ay may masasakit na nakaraan, mismo ang pinuno ng baryo ang lumikha ng espesyal na selebrasyong ito na ginawang parang makulay at masiglang munting parke ang lugar. Habang abala ang lahat sa kasiyahan sa labas, naghanda sina Yona at Kim Wook ng isang pelikula na naglalaman ang mga mukha ng lahat. Tinawag niya ang lahat sa loob upang balikan ang kanilang pinagsamahan. Ngunit nanatiling nakatuon ang tingin ni Kim Wook kay Yunmi, kaya biglang may naalala si Pansyok na nakatayo sa tabi niya. Lumabas na ang kabayaran sa pag-aalaga niya sa tindahan ni Jong A ay isang marangyang pagkain lamang. Sa kanyang pag-uusap, hindi sinasadyang nabanggit ni Jong A ang pangalan ng ina ni Kim Wook. Nagkataon naman na pareho ang pangalan ni Yunmi sa baryo. Bukod pa rito, noong nalasing si Kim Wook, aksidenteng nasabi ng pinuno ng baryo na nasa harap lang niya ang kanyang ina, ngunit hindi niya ito nakilala. Dahil sa lahat ng detalyeng iyon, naniwala si Pansyok na si Yunmi nga ang ina ni Kim Wook at nang tangkain niyang ibunyag ang katotohanan, agad siyang pinigilan ni Kim Wook. Hinila niya si Pansyok papasok sa silid at malinaw na sinabi na ayaw niyang saktan ng kanyang ina. Dito napatunayang tama ang hinala ni Pansyok. Puno ng hinanakit,
Tumayo siya sa harap ng tarangkahan ng kabilang buhay at galit na nagtanong kung bakit masaya ang lahat, samantalang siya ay 10 taon nang hindi nakikita ang kanyang anak. Noong nakaraan, si Pan-shok ay CEO ng isang construction company. Kahit abala, palagi niyang inaalagaan ang kanyang batang anak. Noong kaarawan ni Yoonji, humiling siya na makauwi ng maaga upang sorpresahin ito. Ngunit matapos lamang ang 10 minutong pagbili ng ice cream, pagbalik niya ay wala na ang kanyang anak. Nagkagulo sila ng kanyang asawa at paulit-ulit na tinawag ang pangalan ni Yoonji sa buong parke. Ngunit wala na itong bakas. Dahil sa sunod-sunod na dagok, iniwan ni Pan-shok ang kanyang karera at ginastos ang lahat ng pera upang mag-imprenta ng daan-daang larawan sa paghahanap sa anak. Araw-araw, nabubuhay siya sa matinding sakit at walang tigil na pag-iyak. Samantala, si Junho ay abala rin sa pag-iimbestiga sa mga pagkawala at unti-unti niyang napagtanto na may kakaibang koneksyon ang lahat ng ito. 27 taon na ang nakalipas. Namatay ang anak ng chairman ng Sun Group. Pagkatapos noon, nawala ang kanilang kasambahay na siya ring ina ni Kim Wook. Kalaunan, habang iniimbestigahan ni Inspector Park ang kaso, natuklasan niyang pinapatay ng salarin ang lahat ng may kaugnayan sa pangyayari. Nang mapagtanto ito, agad na pumunta si Junho sa chairman ng Sun Group upang linawin ang sitwasyon. Ipinahayag niya ang kanyang hinala na batay sa mga ebidensya, malamang na isa sa mga malalapit na tauhan sa kumpanya ang salarin. Nang marinig na ipapamana nito ang lahat ng bahagi sa kanyang apo, kumuha ito ng mga tauhan upang targetin ang mga pinaghihinalaan. Malinaw na ipinaliwanag ni Junho ang motibo at binalaan siyang agad makipag-ugnayan kung may mapaghinalaan. Kasabay nito, sinalakay ng pulisya ang pinagtataguan ng mga kriminal at natuklasan ang maraming peking produkto, kaya't inutusan silang sumuko para sa investigasyon. Ngunit ang lahat ng ito ay bahagi pala ng plano ni Kim Wook at Junho. Habang abala ang mga kriminal sa pulisya sa ibaba, lihim na pumasok ang matabang lalaki at ang kanyang mga kasamahan sa opisina upang maghanap ng ebidensya tungkol sa mga pagkawala. Samantala, ginamit din ng grupo ni Kim Wook ang pagkakataon upang magpanggap bilang mga bodyguard ng Sun Group. Si Pan-shok naman ay sadyang gumawa ng gulo upang makakuha ng oras. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Kim Wook ang pagkakataon at dinala ang chairman sa isang pribadong silid upang makipag-usap. Doon, tinanong niya ang tungkol sa aksidenteng nangyari sa anak nito noon at malungkot niyang ibinahagi na namatay din ang kanyang ina matapos malaman ang katotohanan. Malinaw na konektado ang pagkamatay ng kanyang ina sa pamilya ng chairman, kaya't iginiit ni Kim Wook na hahanapin niya ang salarin at ilalantad ang buong katotohanan. Ngunit bago pa man matapos ang usapan, nagsimulang sumigaw ang mga bodyguard sa labas. Napilitan ng chairman na lumabas. Nagkunwaring nais mapag-isa. Sinamantala ito ni Kim Wook upang makatakas kasama sina Pan-shok at Jong-ae. Samtala, sa baryo, aksidenteng natawag ng matabang lalaki ang palayaw ni Kim Wook dahilan upang mataranta si Yoonmi at tumakbo upang hanapin si Yona. Binanggit din niya na ang apelyido ni Kim Wook ay Kim at ang palayaw nito ay Brilliant Sunshine. Pagkarinig nito, agad siyang bumagsak sa lupa. Naniniwalang patay na ang kanyang anak at napunta na sa lugar na yon. Tumakbo siya patungo sa bukirin. Umiiyak at sinisisi ang Diyos. Paulit-ulit niyang hinihingi ang kapatawaran dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang buong baryo, isang malaking misteryosong bahay ang biglang lumitaw sa harap ni Yona. Di nagtagal, pumasok doon ang pinuno ng baryo na may nakakatakot na ekspresyon. Nauna na siyang napansin ni Yona na naghahasa ng kutsilyo, kaya dahil sa kuryosidad, isinama niya si Kim Wook upang mag-imbestiga. Pagkaalis ng pinuno, lihim silang pumasok sa bahay. Dahil sa kanyang karanasan at palilinlang, madaling nabuksan ni Kim Wook ang kandado. Ngunit bigla, may kakaibang tunog at sigaw ng paghingi ng tulong ang umalingaw-ngaw sa paligid. Sa kabila ng takot, nagpasya silang alamin ang katotohanan. Buong tapang na sinipa ni Kim Wook ang pinto at pumasok. Sa loob, tumambad sa kanila ang nakakatakot na mukha ng isang lalaki na nagsasabing buhay pa siya. Ikinulong siya ng pinuno ng baryo at ilang araw na pinahirapan. Nang marinig ito, kinilabutan sina Kim Wook at Yona at sunod-sunod na tanong ang pumasok sa kanilang isipan. Hindi nila matanggap na ang pinunong palaging tumutulong sa lahat ay kayang gumawa ng ganoong kalupitan. Agad na tumakbo si Kim Wook upang ipaalam ito kay Pan-shok. Nang marinig ang balita, agad niyang tinawagan si Inspector Park upang magsagawa ng investigasyon. Pagdating nila, kapwa sila kinilabutan sa walang tigil na sigaw ng mga nakakulong. Nagkataon namang kabilang sa mga yon ang mismong lalaking nanloko sa pamilya ni Inspector Park, kaya nag-alab ang kanyang galit. Susugod na sana siya, ngunit agad siyang pinigilan ni Pan-shok at hinila palayo. Nanatiling misteryo kung bakit ikinulong ng pinuno ng baryo ang mga taong iyon. Kaya nagtipon ang mga taga-baryo sa coffee shop upang tanungin siya. Bilang tugon sa kanilang mga paratang, inilahad ng pinuno ang katotohanan. Ang mga taong iyon ay may kakayahang makakita ng mga patay. Ngunit sa halip na gumawa ng mabuti, ginamit nila ito upang manloko at mangikil sa mga pamilya ng kanilang mga biktima. Bagamat medyo marahas ang kanyang paraan, naniniwala siyang hindi niya kayang manahimik habang sinasaktan ang mga taga-baryo. Kaya't pinili niyang ikulong at parusahan ang mga ito araw-araw. May ilan na nagsabing dapat na lamang itong ipaubaya sa pulis, habang ang iba naman ay naniniwalang ang ganitong pagtrato sa mga buhay ay magdudulot lamang ng masamang karma. Habang lalong umiinit ang diskusyon, biglang inanunsyo ng pinuno ng baryo ang kanyang pagbibitiw at tahimik na umalis papunta sa kanyang silid. Nasaksihan ito ni Yoonmi at labis siyang nagalit. Agad siyang tumayo at pinagsabihan ng lahat. Sinabi niyang ang kapayapaan ng baryo ay dahil lamang sa
proteksyon ng pinuno, na buong puso nitong tinulungan ang sinumang nangangailangan at hindi mali ang pagparusa sa masasama. Unti-unting natahimik ang lahat at nagbago ang kanilang pananaw. Pagkatapos, kinausap ni Kim Wook ang pinuno ng baryo. Napagtanto nito ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin kay Pan Siok sa mga nasabi nitong nakasakit sa kanya. Hindi nagtagal, bumalik sa normal ang katahimikan ng baryo. Nagbigay pa ang pinuno ng bisikleta kay Jiang Mi bilang regalo sa kanyang pagdating. Samantala, kinausap ni Pan Siok at Yun Mi si Jiang Mi tungkol sa kanyang pagkamatay. Hindi siya naglihim at diretsahang inamin na bago siya salakayin, nagawa niyang makapag-record ng ebidensya sa isang USB at itinago ito sa banyo ng isang nightclub sa sentro ng lungsod. Matapos makuha ang impormasyong ito, nagplano sina Pan Siok at Kim Wook. Nagkunwari silang uupa ng VIP room at ipinapasok si Jong-ae sa banyo ng mga babae upang hanapin ang USB. Habang hinihintay siya, nagbantay ang dalawa sa labas. Ngunit dahil sa mga mapanghusgang tingin ng mga tao, napilitan silang lumipat ng pwesto habang naghihintay. Hindi sila binigo ni Jong-ae at matagumpay niyang nahanap ang USB. Ngunit sa sandaling iyon, sinubukan siyang hipuan ng isang lalaki sa hallway. Agad na sumugod si Kim Wook upang turuan ito ng leksyon, habang walang pag-aalinlangang sinampal naman ito ni Pan Siok. Matapos ang insidente, ibinigay ni Pan Siok ang lahat ng ebidensya sa kanyang matabang kaibigang pulis. Samantala, si Yona, nang malaman na buhay pa ang kasuklam-suklam na lalaki, ay kusang pinakawalan ito upang hanapin si Junho. Sinabi niyang naroon siya, ngunit sa halip, hinarap siya nito at humingi ng malaking halaga ng pera kay Junho, kapalit ng pagbibigay ng address. Sa harap ng sitwasyong ito, agad nag-ulat si Junho sa kanyang mga nakatataas na may lead na siya tungkol sa pagkawala ni Yona. Biglang naging tensyonado ang lahat at naghanda ng kagamitan upang matunton ang numero ng telepono. Ngunit sa parehong oras, kumilos din ang mga kriminal. Dinukot nila si Jong-ae bilang bihag upang palabasin si Kim Wook. Sa basement, nagawa pa niyang magpadala ng distress signal bago mawalan ng malay. Nang mapagtanto ang panganib, mag-isa lamang na sumugod si Kim Wook sa pinagtataguan ng mga salarin. Habang papunta roon, kinontak niya si Junho at hiniling na magmadali itong tumulong. Ngunit si Junho ay bulag pa rin sa obsesyon na mahanap ang kanyang kasintahan. Kaya't hindi sinasadyang nasabi ni Kim Wook ang katotohanang patay na si Yona. Hindi iyon matanggap ni Junho, kaya galit niyang ibinaba ang tawag at ipinagpatuloy ang paghahanap sa salarin. Walang nagawa si Kim Wook kundi mag-isa na lamang na iligtas si Jong-ae. Dahil sa kanyang karanasan sa panlilinlang, mabilis siyang nakaisip ng plano. Una, pinagana niya ang mga fire alarm sa buong lugar. Pagkatapos, naghagis siya ng mga smoke bomb at sumugod papasok upang iligtas si Jong-ae. Ayaw niyang may madamay pa dahil sa kanya, kaya itinulak niya si Jong-ae papunta sa sasakyan upang makatakas, habang siya ang naiwan upang harapin ang mga kriminal. Sa dami ng kalaban, kahoy lamang ang kanyang sandata. Ngunit hindi sapat ang lakas ng isang tao laban sa marami, kaya mabilis siyang pinagtulungan at binugbog ng walang awa. Habang unti-unting nawawala ang kanyang malay, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Isang batang babae na duguan ng buhok ang nakahandusay sa lupa. Sa harap ng nakakapangilabot na eksenang iyon ay isang misteryosong lalaking nakasuit. Nang lumingon ito, natakot si Kim Wook at tumakbo pa itaas upang magtago. Pagkatapos, dumating ang ina ni Junsu upang aliwin siya. Ngunit mula noon, bigla na lamang itong nawala. Pagbalik sa kasalukuyan, dumating si Junho na may dalang maleta ng pera, ayon sa napagkasunduan. Ngunit natuklasan ng salarin ang ambush ng pulisya, kaya tumawag ito upang balaan ang kanyang mga kasamahan at iniutos ang pag-atras. Dahil nauubos na ang oras, napilitan si Junho na ibigay ang pera sa matabang lalaki at agad nagtungo sa abandonadong gusali kung saan nagtatago ang mga kriminal. Kasabay nito, si Pan Siok, nakakauwi lamang mula sa pag-inom at hindi pa nakakapagpahinga, ay nakatanggap ng babala na nasa panganib si Kim Wook, kaya agad siyang sumugod upang iligtas ito. Sa lugar ng insidente, sa tulong ng direksyon ni Jong-ae, madaling nakapasok si Junho sa gusali. Si Kim Wook ay halos mawalan na ng malay dahil sa matinding bugbog. Nang akmang tatapusin na siya ng leader ng grupo na si Yang Jin, nagawang makabunot ni Junho ng baril at tinutukan ito. Kasabay nito, dumating ang pulisya, dahilan upang magtakbuhan ang mga kasamahan ni Yang Jin. Naiwan lamang siya, hawak si Kim Wook bilang bihag habang may kutsilyo sa leeg nito. Ngunit biglang sumulpot si Pan Siok mula sa likuran at hinampas siya ng kahoy, dahilan upang agad itong mawalan ng malay. Dinala si Kim Wook sa ospital para sa agarang gamutan. Mabuti na lang, hindi naman ganoon kalala ang kanyang mga sugat kaya mabilis siyang nakarecover. Sa interrogation room, nanatiling matigas si Yang Jin at tumangging magsalita. Humiling lamang siyang makatawag sa telepono, ngunit walang sumagot. Dahil dito, pansamantala siyang ikinulong habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ngunit bago pa sila makapagpahinga, muling tumawag ang kasuklam-suklam na lalaki at humingi ng ransom kay Junho. Dahil hindi siya naniniwalang patay na si Yona, sumunod siya sa utos nito nang walang pagdududa. Gaya ng inaasahan, nawala ang pera at wala pa ring bakas si Yona. Mabuti na lang, inabangan siya ng matabang pulis at agad itong nahuli. Saka dinala sa istasyon. Nang makita ang address na nakasulat sa papel, isang masukal na kagubatan sa burol, agad na sumugod si Junho. Hinawakan sa leeg ang lalaki at desperadong tinanong kung nasaan ang kanyang kasintahan. Ngunit ang sagot nito ay tuluyang nagwasak sa kanya, sapagkat pareho iyon sa sinabi ni Kim Wook na may baryo ng mga patay sa bundok at naroon si Yona. Dahil dito, agad na nakipagkita si Junho kay Kim Wook sa isang malapit na bukirin. Nagkataon namang dumaan si Yona at nagmamadaling lumapit. Ngunit nang makita niyang galit na hinahawakan ni Junho ang kwelyo ni Kim Wook, labis siyang natakot. Bakit niya nagawang mahawakan si Kim Wook ngunit hindi siya? Tumingin ng diretso si Junho kay Kim Wook at may halong galit na iginiit na hindi patay si Yona at ang kwento tungkol sa baryo ng mga patay ay isa lamang alam
pasasalamat. Matapos niyang magbigay ng babala, tuluyan niyang pinutol ang ugnayan kay Kim Wook at tumalikod, saka naglakad palayo. Si Yona, na nasa tabi niya, ay sinubukang hawakan ang kanyang kamay ngunit hindi niya ito magawa. Sinubukan pa niyang habulin ang kanyang kasintahan palabas ng baryo, ngunit pinigilan siya ni Kim Wook. Sa sandaling iyon, nasaksihan ni Jong-a at Pan-syok ang lahat. Sa paningin ni Jong-a, tila unti-unting nawawala sa katinoan ang kanyang kasintahan. Napansin ni Pan-syok na may mali, kaya agad niya itong hinila palayo. Pagdating nila sa bahay, ikinuwento niya ang lahat. Inaasahang hindi siya paniniwalaan tulad ng iba, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, buong-buo siyang pinaniwalaan ito. Samantala, napunta sa alanganing sitwasyon si Kim Wook dahil inakusahan siya ni Yona na niloloko siya sa lahat ng panahong iyon. Saglit, umalis si Yona. Hindi malaman ni Kim Wook kung paano ipapaliwanag na siya ay buhay pa. Nagkataon namang narinig din ni Yunmi ang balitang buhay pa ang kanyang anak. Kaya sinenyasan niya si Kim Wook na habulin si Yona upang ayusin ang hindi pagkakaintindihan. Siya naman ay napaupo sa bukirin, umiiyak sa sobrang tuwa. Hindi nagawang aliwin ni Kim Wook si Yona, kaya lihim siyang pumunta sa chairman ng Sun Group at ibinahagi ang mga alaala ng kanyang kabataan na kamakailan lamang bumalik sa kanya. Dahil sa impormasyong ito, lalo pang naging maingat ang chairman sa kanyang mga tauhan. Ngunit bago pa nila makuha ang anumang pag-amin mula sa leader na si Yang Jin, bigla itong bumula ang bibig at namatay matapos kumain sa kulungan. Ibig sabihin, nilason siya ng tunay na utak ng krimen upang patahimikin. Agad na ipinaalam ni Junho ang balitang ito sa chairman, ngunit nauna na roon si Kim Wook. Habang naroon silang dalawa, ibinigay ng chairman ang diary ng kanyang yumaong anak. Ibinunyag niyang may apo pa siya at umaasa siyang magagamit nila ang impormasyong ito upang mahanap ang tunay na salarin at mapaprotektahan ang mga taong sangkot sa serye ng pagpatay. Sa una, ibinigay niya ang notebook kay Kim Wook, ngunit ipinasa rin ito ni Kim Wook kay Junho upang pag-aralan. Bumalik si Junho sa himpilan at masusing binasa ang buong diary. Inihambing niya ito sa kasalukuyang sitwasyon at agad nagtungo sa base ni Kim Wook, kung saan pinagsama-sama nila ang listahan ng mga biktima upang matukoy ang salarin. Doon, pinangalanan din ni Kim Wook ang tatlong pinaka-pinaghihinalaang tauhan. Mula rito, nakabuo sila ng isang matalinong plano upang mapilitang magpakita ang tunay na kriminal. Nakipag-ugnayan sila sa chairman upang magpanggap bilang kanyang apo. Ibig sabihin, hindi mapupunta sa tunay na salarin ang mga bahagi ng kumpanya, kaya mapipilitan nitong hanapin at patayin ang sinasabing apo. At gayan inaasahan, matapos ipaalam sa dalawang natitirang tauhan, agad silang kumilos sa dilim ng gabi upang buksan ang safe at nakawin ang mga kumpidensyal na dokumento. Pagkatapos, nagtakda sila ng pagpupulong sa isang marangyang hotel upang planuhin ang pag-agaw sa buong kumpanya. Dahil sa agawan ng kapangyarihan, isa sa kanila ang napagbintangan at natanggal sa trabaho, kaya dalawa na lamang ang natira upang ipagpatuloy ang plano. Ngunit agad itong napansin ni Kim Wook at Junho, kaya sinundan nila ang mga ito. Hindi nagtagal, ang lalaking may salamin lamang ang lumabas ng hotel, habang ang isa ay tuluyang nawala. Walang ibang magawa, iniwan ni Junho si Kim Wook at mag-isa niyang sinundan ang lalaking may salamin. Samantala, bumalik si Kim Wook sa baryo upang kausapin ang kanyang ina. Doon, nalaman niyang dinala ni Inspector Park ang isang case file tungkol sa pagpatay upang pag-usapan nila ni Pan-syok at Kim Wook at paliitin ang listahan ng mga suspek. Nakakuha si Kim Wook ng mahalagang impormasyon at balak sana niyang kontakin si Junho. Ngunit si Junho ay walang nakuhang anumang ebidensya mula sa lalaking may salamin, kaya nagsimula siyang sisihin ang sarili sa kanyang kawalang silbi. Naalala niya ang masasayang sandali nila ni Yona. Sa gitna ng kanyang desperasyon, nagsimula siyang maniwala na totoo ang baryo ng mga patay. Tumakbo siya papunta sa bukirin ng mga bulaklak, umupo, at malungkot na tinawag ang pangalan ng kanyang kasintahan. Parang naramdaman ni Yona ang kanyang paghihirap at lumapit upang aliwin siya. Ngunit hindi maririnig ng mga buhay ang tinig ng mga patay. Kaya sa halip na mapanatag, lalo lamang siyang napasigaw sa matinding sakit. Sa kabilang panig, aktibong ibinigay ni Pan-syok kay Jong-a ang mga dokumento tungkol sa nawawala niyang anak at humingi ng tulong upang mahanap ang kinaroroonan nito. Bumalik pa siya sa lugar kung saan ito nawala ilang taon na ang nakalipas at ipinamahagi ang mga paunawa ng pagkawala sa mga gwardya upang makahingi ng kanilang tulong. Kasabay nito, biglang dumating sina Kim Wook at Jong-a na may dalang magandang balita. Gumawa sila mismo ng mga poster na malinaw na naglalarawan sa kanyang anak na agad nakakuha ng atensyon ng mga dumaraan. Ngunit bago pa tuluyang maramdaman ang saya, biglang nakipag-ugnayan ang matabang lalaki sa kanila. Sinabi ng taong nasa kabilang linya na sa kabila ng investigasyon sa pangunahing suspek, wala itong ibinigay na kapakipakinabang na impormasyon. Dahil dito, nakaramdam si Pan-syok ng masamang kutob tungkol sa kanyang anak. Hindi niya namalayang kinakanta niya ang paboritong kanta ni Yoonji. Ngunit sa kabilang linya, eksaktong parehong kanta rin ang kinanta ng psychopath. Maging ang mga alaala ni Yoonji ay sunod-sunod na pumasok sa kanyang isipan. Kinabukasan, nakuha ng pulisya ang datos mula sa USB na ibinigay ni Pan-syok at agad nilang nahuli ang pumatay kay Yoonmi sa nayon. Matapos umamin, dinala sila nito sa isang liblib na lugar kung saan nila hinukay ang matagal nang nakatagong bangkay ni Yoonmi. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglaho ang kanyang espiritu. Mabuti na lang, nagawa pa niyang sumakay sa bisikletang ibinigay ng pinuno ng nayon upang puntahan ang bawat tao at bigyan sila ng mga bulaklak bilang huling pamamaalam. Unti-unting naglaho ang kanyang anyo sa bughaw na usok. Ang kaluluwa ng kawawang batang babae ay tuluyan ng napalaya mula sa kanyang paghihirap at tahimik siyang pinanood ng mga taga-nayon na may mga ngiting may halong saya. Sa kabilang banda, opisyal na inanunsyo ng chairman sa publiko na natagpuan na niya ang kanyang apo.
grupo na naging mainit na usapin at umakit ng daan-daang mamamahayag at kawani. Kasabay nito, nagpakita rin si Kim Wook bilang anak ng chairman. Ngunit makalipas lamang ang 5 minuto, napilitan silang itigil ang press conference dahil sa isang hindi inaasahang insidente. Nang iulat ng isang assistant na may isang tauhan na nalason sa isang hotel, agad nakilala ni Junho ang lalaking may salamin bilang salarin at sinimulan itong usisayin ng mabuti. Sa katunayan, siya lamang ang umalis sa hotel noong nakaraang gabi. Hindi ang lalaking may malaking tiyan. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi ang lahat. Pinagbantaan pa niya si Kim Wook at hiniling na tigilan na nito ang pagpapanggap bilang apo ng chairman. Pagkatapos, sinubukan pa ng lalaking may salamin na manipulahin ang isipan ng chairwoman at diretsahang sinabi na hindi tunay na anak si Kim Wook. Ang ahas na matagal nang nagtatago ay sa wakas nagpakita ng tunay nitong anyo nang malapit na nilang makamit ang kanilang layunin. Kaya naman, nagkunwaring umalis ang chairman at iniwan si Kim Wook upang harapin ang lalaking may salamin. Doon, lantaran nitong inilahad ang ambisyon na angkinin ang lahat ng bahagi ng korporasyon. Iginiit na 30 taon niyang pinaghirapan ng kumpanya at ayaw niyang may kahati sa napakalaking oportunidad na ito. Biglang malamig na binanggit ni Kim Wook ang mga pangalan ng mga biktimang ipinapatay nito sa mga mamamatay tao. Kaya napilitang maging depensibo ang lalaking may salamin. Wala itong nagawa kundi panoorin si Kim Wook na umalis na may kumpiyansang ngiti. Ngunit hindi nagtagal, nag-ayos ito ng panibagong pagkikita sa ibang lugar. Personal din itong dinala ang chairman sa isang abandonadong villa upang maisakatuparan ang kanyang plano. Mabuti na lang, nakapagtago na si Jong-a ng tracking device sa chairman kaya agad niyang natukoy ang sitwasyon. Natanggap ni Kim Wook ang impormasyon at dali-daling nagtungo roon upang tumulong. Gaya ng inaasahan, ibinunyag ng lalaking may salamin ang kanyang tunay na kulay sa harap ng chairman at inamin ang lahat ng krimeng kanyang ginawa. Maging ang pagpatay sa 2 pinakamalapit na tauhan ng chairman ay ginawa niya upang mapasa kanya ang lahat ng bahagi ng kumpanya. Sa puntong iyon, napagtanto ng chairman ang panganib at sinubukang tawagan si Kim Wook. Ngunit agad na naglabas ng hiringgilya ang lalaking may salamin at walang awang itinurok ito. Pagdating ni Kim Wook, nakita niyang nakahandusay at walang malay ang chairman sa sahig. Sa galit, agad niyang sinugod ang salarin. Ngunit sinamantala ng tusong matanda ang saglit na pagkabigla ni Kim Wook upang gumanti. Mapasuko siya at maturukan din. Mabuti na lamang at nasubaybayan ni Junho ang signal at dumating sa tamang oras upang iligtas sila. Inaresto niya ang lalaking may salamin at dinala ito sa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Doon, ipinakita ni Junho ang larawan ng kasintahan nitong si Yona upang pilitin itong umamin. Ngunit nanatiling kalmado ang lalaking may salamin at tumangging magsalita. Samantala, dinala sa ospital ang chairman at si Kim Wook at mabuti na lang ay nagkamalay rin. Nakakalap na rin si Junho ng sapat na ebidensya upang mapatunayan ang kanyang mga krimen. Ngunit hindi pa ito sapat upang maipataw ang pinakamabigat na parusa. Kasabay nito, nakatanggap si Pan-shok ng balita tungkol sa kanyang anak nang matagpuan ng pulisya ang mga gamit ng lahat ng biktima sa loob ng isang kahon. Kaya naman tinawagan ng matabang lalaki si Pan-shok upang kumpirmahin ang mga gamit na naiwan ni Yoonji. Nang marinig ni Kim Wook at Jong-a ang balita, agad silang nataranta at sumunod kaagad sa istasyon ng pulisya. Nakumpirma nilang isa si Yoonji sa mga biktimang pinaslang. Pagkakita sa resulta, hindi na nakatayo si Pan-shok. Bumagsak siya sa sakit at humagulgol ng walang kontrol. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang magagandang alaala kasama ang kanyang anak. Dahil dito, tuluyan nang nakumpirma ang pangunahing suspect bilang serial killer. Pinapasok din si Pan-shok sa interrogation room upang masaksihan ang pagtatanong sa suspect. Sa harap ng napakaraming ebidensyang iniharap ng matabang lalaki, napagtanto nitong siya mismo ang pumatay kay Yoonji. Gayunpaman, nanatili siyang tahimik at hindi na nagsalita pa. Dahil dito, halos mabaliw sa galit at sakit si Pan-shok kaya napilitan ang mga pulis na ilabas siya upang pakalmahin. Samantala, ang matabang lalaki, na galit para sa kanyang kaibigan, ay biglang sumuntok ng malakas sa mukha ng salarin. Pagbalik nila sa nayon, kumalat ang balita at nagdaos ng malaking pagtitipo ng mga tao. Ipinakita rin nila ang taus-pusong pakikiramay kay Pan-shok sa pagkawala ng kanyang anak. Pagkatapos, pansamantalang isinantabi ng grupo ang kaso ni Yoonji upang magtuon sa pagkuha ng karagdagang ebidensya laban sa lalaking may salamin. Si Junho, gamit ang kanyang posisyon bilang inspektor, ay nagkunwaring naka-duty sa susunod na shift upang payagan si Kim Wook na palihim na makapasok sa selda na may dalang recording device upang malinlang ang suspect na umamin. At gaya ng inaasahan, dahil sa sinadyang pag-uudyok ni Kim Wook, umamin ang lalaking may salamin at kinumpirma na siya ang pumatay sa lahat ng pinaghihinalaang biktima, kabilang ang pamangkin ng chairman. Sa tindi ng galit, nawala ng kontrol si Kim Wook at marahas itong sinugod. Mabuti na lamang at nakaagapay si Junho upang maiwasan ang mas malalang pangyayari. Bagamat kalmado siya sa panlabas, hindi rin napigilan ni Junho ang kanyang galit nang harapin niya ang salarin. Paulit-ulit niyang tinanong ito tungkol sa kinaroroonan ni Yona. Matapos buksan ang isang pribadong interrogation room upang makakuha pa ng impormasyon, sapat na ang naitalang usapan upang mapatunayang may sala ang lalaking may salamin. Ngunit kulang pa rin sila sa isang mahalagang detalye, ang lokasyon kung saan inilibing ang mga bangkay ng mga biktima. Samantala, nanatiling walang pakialam at matigas ang suspect, na lalong nagpagalit kay Junho hanggang sa muntik na siyang mawala ng kontrol. Buti na lang at naawat siya ng kanyang mga kasamahan.
Kasabay nito, tinawagan ni Kim Wook si Junho papunta sa isang dalampasigan, ang mismong lugar kung saan iniutos ng lalaking may salamin na itapon si Yona sa dagat. Ang impormasyong ito ay nagmula sa espiritu ni Yona. Sa investigasyon, natuklasan din ni Kim Wook na ang kapitan ay tauhan ng lalaking may salamin. Kaya nilinlang niya ito na pumunta roon at ibinigay kay Junho upang arestuhin. Samantala, mabilis na dumating ang salvage team sa lugar. Habang naghihintay, dinala ni Kim Wook si Junho sa nayon ng mga patay bilang tagapamagitan upang makaharap nito ang kanyang minamahal at makapagpaalam. Alam nilang magkatabi lamang sila ngunit hindi magkahawak, kaya naupo sila at sabay na umiyak ng walang pigil. Sa wakas, matagumpay na narecover ang malamig na katawan ni Yona. Agad itong tiningnan ni Junho at napaluhod sa matinding sakit. Samantala, ang espiritu ni Yona sa nayon ay payapang naglaho sa hangin. Sa libing, dumalaw rin ang chairwoman ng Sun Group kay Yona. Sa paniniwalang isinakripisyo nito ang sarili para sa kanya. Ngunit nang masusing tingnan ang larawan, may napansin siyang kakaiba. Ang kwintas na suot ni Yona ay pag-aari pala ng kanyang anak. Agad niyang ipinatawag si Junho sa kumpanya para sa isang pribadong pag-uusap at hiniling na makita ang likod ng kwintas. Kung may nakaukit na letrang S, tiyak na alaala iyon ng kanyang anak. At gaya ng inaasahan, si Junho ang kanyang tunay na apo. Alam ito ng chairwoman dahil sa diary ng kanyang anak, kung saan nakasulat na ang kanyang unang anak ay ipinagkatiwala sa isang babaeng empleyado kasama ang kwintas. Kalaunan, inampon ng direktor ang bata bilang sarili niyang anak at itinago ang alaala hanggang sa paglaki nito upang maibalik sa kanya. Ang kwintas ding iyon ang ginamit ni Junho upang mag-propose kay Yona. Nang marinig ito, tila nabuo sa isipan ni Junho ang buong katotohanan at dali-dali siyang umuwi. Sinumbatan niya ang kanyang adoptive mother dahil sa panlilinlang sa kanya sa loob ng maraming taon. Ngunit pinigilan nito ang luha at ipinaliwanag na ginawa niya iyon upang maprotektahan ang kanyang kaligtasan. Dahil kung mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao, tiyak na pagtutuunan siya ng masamang balak ng mga kaaway. Matapos sabihin ito, mahigpit na nagyakapan ng mag-ina habang umiiyak, puno ng sakit, ngunit may kasamang pagmamahal. Unti-unting tinanggap ni Junho ang katotohanan at hindi na siya nagkimkim ng galit, pati na rin ang pagtanggap na ang chairman ang kanyang tunay na lola. Matapos maresolba ang lahat ng may kinalaman sa lalaking may salamin, bumalik si Pansyok upang humiling na makaharap ang salarin, umaasang matutukoy ang kinaroroonan ng kanyang anak. Paulit-ulit siyang nagsumite ng kahilingan para sa pagbisita sa kulungan. Sa wakas, pinayagan siyang makita ang psychopath. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang mga alaala ni Yoonji. Lumalabas na ang malupit na lalaking ito ay dati palang nagtrabaho sa isang amusement park. Matapos gawin ang krimen, dinala niya ang katawan ng bata sa isang burol sa kabundukan at doon ito inilibing. Ngunit hindi na naitanong ni Pansyok kung aling burol iyon dahil natapos na ang oras ng pagbisita. Nang mapansing nagbago ang isip ng salarin, sinimulan ng matabang lalaki ang pagtatanong. Nang ipakita ang mga gamit ng lahat ng biktima, inakala ng psychopath na yon ay kanyang mahalagang laruan. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi ni Pansyok at matinding pag-iit na ang mga iyon ay pag-aari ng mga biktima, pati na rin ang walang tigil niyang pagtatanong kung saan itinago ang mga bangkay, nanatiling walang pakialam ang salarin at tanging ang kanyang mga laruan lamang ang iniintindi. Dahil sa labis na depresyon, gumawa ito ng karumaldumal na hakbang sa loob ng kulungan isang gabi. Kinabukasan, nagpunta muli si Pansyok sa kulungan upang kumuha pa ng impormasyon, ngunit ibinalita ng gwardiya na pumanaw na ang salarin. Pagkarinig nito, bumagsak si Pansyok sa lupa. Kung patay na ang salarin, wala nang paraan upang mahanap ang bangkay ng kanyang anak. Mabuti na lang, natuntun ng pulisya ang lumang libingan ng pamilya ng salarin. Nagkataong ito ay nasa isang kagubatan malapit sa nayon, kung saan naninirahan ang mga yumao. Daan-daang pulis ang ipinadala at walang tigil na naghanap sa lugar sa loob ng maraming oras. Dahil malapit din ito sa bahay ni Pansyok, isinama siya ni Kim Wook sa lugar upang makita mismo ang nangyayari. At gaya ng inaasahan, natagpuan nila ang tambak ng mga buto ng tao na nakabaon doon. Kasabay nito, biglang nawala sa paningin ni Pansyok ang nayon sa paanan ng burol. Inakala niyang nagkakaroon siya ng guni-guni, ngunit malinaw pa rin itong nakikita ni Kim Wook. Ipinapakita nito na kabilang sa mga butong nahukay ng araw na iyon ang katawan ng kanyang anak. Dahil dito, ang lahat ng bigat na matagal ng pasa ni Pansyok ay tuluyan ng nawala. Nangangahulugan din ito na kapag natagpuan na ang katawan ng ina ni Kim Wook, hindi na niya makikita ang nayon ng mga patay. Sa puntong iyon, hindi na napigilan ni Pansyok ang kanyang damdamin at bumagsak siya habang umiiyak na parang bata. Ang mahigit isang dekada niyang paghahanap sa kanyang anak ay tuluyan ng nagwakas. Tahimik siyang tumayo sa harap ng larawan ng kanyang asawa. Paulit-ulit na humihingi ng tawad dahil hindi niya naibalik ang kanilang anak sa dati nitong anyo upang muling makita ng kanyang ina. Pagkatapos, nakiusap siya sa kanyang mag-ina sa kabilang buhay na alagaan ang isa't isa. Sinabi niyang may mga dapat pa siyang tapusin at dadalawin na lamang niya ang mga ito sa hinaharap. Nang matapos ang lahat, bumalik si Kim Wook sa nayon upang dalawin ang kanyang ina. Matagal na panahon din ang lumipas bago muling nagkaroon ng pagkakataon ang mag-ina na magkasama at makapagpalitan ng mga salitang puno ng pagmamahal. Ngunit bigla na lamang nagsimulang maglaho ang katawan ng kanyang ina at ni Inspector Park. Ipinahihiwatig nito na sa ibang lugar natagpuan na ang kanilang mga labi. Sa sandaling iyon, ngumiti ang kanyang ina ng
ng huling beses, isang ngiting payapa at puno ng kasiyahan, at buong pagmamahal na pinaalalahanan ng kanyang anak na alagaan ang sarili bago tuluyang naglaho. Hindi nagtagal, dumating din ang balita sa pinuno ng nayon na natagpuan ang mga labi ng mga sundalong nasawi sa kailaliman ng bundok sa hangganan ng North at South Korea. Ibig sabihin, malapit na rin siyang matahimik, sapagkat isinakripisyo niya ang kanyang buhay para sa bayan. 100 taon na ang nakalipas sa kamay ng mga sundalong Hapones. Mula noon, hindi na nakabalik sina Kim Wook at Pan Siok sa nayon, ngunit hindi nila namalayang naging isang pamilya na sila. Bumili pa si Jong-a ng pulseras para kay Pan Siok bilang simbolo ng kanilang ugnayan. Sa huli, nagpatuloy sila sa kanilang landas ng pagtulong at paghahanap ng katarungan. Walang sawang ipinaglalaban ang hustisya para sa mga kapuspalad. At dito nagtatapos ang pelikula. Shoutout kay Ray Requiza at kay Carl Adre. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.